Pare, mukhang may problema ka. Kanina ka pa walang kibo, ah. Pare, baka nininervyos. Hindi naman sa ganun. Boboy, mabuti ba hiwalay muna tayo? Tama ka, pare. Di na daga. Para sa atin din naman to eh. Mahirap na matiklo uli. Magpalamig muna tayo. Pag wala ng init, sama-sama uli tayo. Okay ba yun, Boboy? Sige. Maaaring marami pa rin ang nakakakilala sa kanya, dahil siya ay isang gwapong Filipino actor, na sumikat noong dekada 80. Ang kanyang pangalan, ay walang duda na nagdulot ng kilig sa mga puso ng kanyang mga tagahanga, at mga manonood. Isa siya sa mga hinahangaan, at talaga namang tinitili ang mukha sa industriya ng pelikula, noong kanyang kapanahunan. Hindi lang ang kanyang pisikal na kaanyuan ang nagpasikat sa kanya, ngunit pati na rin ang kanyang husay sa pag-arte, na hindi may kakaila, dahil natural na natural. Siya ay kilala, sa kanyang mga mahuhusay na pagganap sa mga pelikula at telebisyon, lalo na sa mga horror at thriller genre. Siya ay nagwagi at nominado, sa ilang mga prestihiyosong parangal, sa industriya ng pelikula. Siya ay isang simbolo ng pag-ibig, paghihirap, at pag-asa. Isang tunay na bituin, ng Philippine cinema. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang napakagwapo at talaga namang tinitilian, at hinahanga ang artista, noong dekada 80. Si Ronel Victor, ay isang gwapong Filipino actor, noong dekada 80. Siya ay ipinanganak noong June 21, 1970, sa Dipolog City. Siya ay anak, ng isang dating alkalde ng nasabing bayan. Si Ronel Victor, ay nagkaroon ng 2 anak, sa kanyang naging kasintahan, na nakasama niya sa loob ng 6 na taon. Bata pa lamang si Ronel Victor, ay nasabak na siya sa pag-arte. At ito ay sa pelikulang, Sanctuario, noong 1974, na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. Nasundan pa ito sa pelikulang, Tatak ng Alipin, noong 1975, na pinagbibidahan pa rin ni Daking. Mas nakilala, at umusbong ang karera ni Ronel Victor, nang sumali siya sa nooy napakasikat na palabas sa telebisyon, na That's Entertainment. Ang That's Entertainment, ay isang Philippine television variety show, na ipinalabas ng GMA Network, noong dekada 80. Ang nasabing palabas, ay pinamumunuan ng gumaganap bilang mga hosts, na sina Herman Moreno, at Ike Lozada. Ito ay nagsimulang ipinalabas, noong January 6, 1986. Nagtapos naman ang nasabing palabas, noong May 3, 1996, kung saan, ito ay nagkaroon ng kabuoang 3,200 episodes. Ilan sa mga naging pelikula ni Ronel Victor, ay ang mga sumusunod. Takot Ako noong 1987, na pinagbibidahan ng magkakapatid na sina, Lotlot de Leon, Ian de Leon, at Mattet de Leon. Alega Gang, Public Enemy No. 1 of Cebu, noong 1988, na pinagbibidahan ni Ramon Bong Revilla Jr. Ompong Galapong, noong 1988, na pinagbibidahan naman ni Dolphy. The Untouchable Family, noong 1988 pa rin, na pinagbibidahan naman ni Regine Velasquez, at Redford White. Mirror Mirror on the Wall, noong 1988, na pinagbibidahan ni Cheryl Cruz, Rita Avila, at Jennifer Sevilla. At Boboy Salonga, Batang Tondo, noong 1992, na pinagbibidahan ni Jeric Rabal. Dahil sa paghina ng kanyang karera, ay sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa ibang bansa. Siya, kasama ng kanyang buong pamilya, ay nag-migrate sa United States, upang doon hanapin ang kanyang kapalaran, at doon na rin namalagi at nanirahan, hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Siya ay naging comatose, matapos siyang magkaroon ng massive rectal bleeding, isang araw bago noong June 30, 2002. 6 na buwan pa lamang ang nakakalipas,
siya ay nagkaroon ng tissue transplant matapos ang ilang buwan ng chemotherapy para sa nasabing cancer. Siya ay na-diagnosed na may colon cancer noong June 2000. Ayon sa mga pagsusuri at iba pang mga eksaminasyong ginawa ng kanyang mga doctors, at based na rin sa ginawang biopsy, ang karamdaman ni Ronel Victor ay nagpakita at nagsasaad na ang kanyang sakit na colon cancer ay nasa stage 3 na. Siya ay namatay dahil sa komplikasyon mula sa kanyang sakit na colon cancer noong July 1, 2002 sa Chicago, Illinois, USA. Ang kanyang buong pamilya ay nasa kanyang tabi sa oras ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang mga labi ay na-cremate sa Chicago. Siya ay binawian ng buhay sa napakabatang edad na 32 taong gulang lamang. Ang kwento ni Ronel Victor ay isang inspirasyon para sa maraming mga tao na nakikipaglaban at nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok at sakit. Siya ay isang halimbawa ng isang tunay na artista na nagbigay ng kanyang buong puso at talento sa kanyang mga obra. Siya ay hindi makakalimutan ng kanyang mga tagahanga, kaibigan, at pamilya. Oo nga eh. Mabuti na lang, nilipat kayo rito, Baboy. Mas okay rito kaysa BBRC. Bakit, Chong? Pag-almusal muna tayo. Yeah, sunod na lang ako. O, sige. Chong! May pulis! Bakit ho ba? Mayroon kaming search warrant. Warrant of arrest para kay Rolando Montero. Pwede ba tingnan? Okay, boys. Search the place. Sige! Yung pare-pareho tayong mamatay dito! O ano? Hindi na ba kayo?